Dagupan City Vice Mayor BK Cua at minority councilors umasa na maging mapayapa ang sangguniang palusod kahit nagkaroon ng kaguluhan patungkol sa baril. September 26, 2023, minutes approved na ang detalye mula kay Kapartner-elect Bor Briguera. Kapartner-elect! Tiniyak ni Dagupan City Mayor BK Cua at minority councilors sa pangunguna ni Councilor Michael Fernandez na magiging patuloy silang mapayapa sa kanilang trabaho. Ito ay sa kabila ng kaguluhan na nangyari sa isang sesyon dahil sa pagsisigaw ng ilang miyembro ng mayurya na mga konsihal dahil umano may nagdala ng baril. Saad ni Councilor Joshua Bonbon Bugayong, alam niya ang buong pangyayari sa sesyon. Sunshine News Blast! Actually, nakakalungkot dahil ganun po ang nangyari sa sanggunian. Alam naman po natin na ang pinaglalaban po natin dito ay ang kapakanan ng bawat Dagupenyo. Alam nyo, kaya kung nakikita nyo man po kami na pangiti-ngiti lang, kasi kami, ako po mismo ay alam ko rin naman po bilang isang ex-officio member, bilang isang konsehal, alam ko rin naman po kung ano yung tamang nangyari at totoong nangyari sa loob ng sesyon. Records will show. May video po tayo, may mga cameramans po tayo, kaya hindi po natin pwedeng baliktarin kung ano man po yung nangyari kanina. Hindi rin po tayo pwedeng gumawa ng kwento basta lamang. Sabi ko nga po na kahit bata po ako, alam ko rin naman po kung ano yung tama at mali. Kaya ako po mismo sa sarili ko ay naninindigan na wala po kaming ginawang violation. Saad ni Councilor Fernandez, nananatili siyang kalmado kahit ang isa sa mga miyembro ng mayorya ng mga konsehal ay patuloy na nagsisigaw. Dagdag ng konsehal, pinablatter na nila ang mga pangyayari sa kaguluhan sa kapulisan. Sunshine News Blast! Para ma-distract lang ang tao, ma-divert, change topic ang approach nila nung hindi na nila masagot ano yung rason, tamang rason, bakit nyo dinidefer yung approval ng minutes na kung saan inaprubahan ang appropriation ordinance ng 2023. Bakit iinit ang ulo namin? Inaaprubahan nga yung budget. Sino dapat ang iinit ang ulo? Pero we move forward, we move forward. Saad naman ni Vice Mayor BK Cua, payapa pa rin ang lungsod ng Dagupan at marami pa rin ang nag-invest dito. Ito ay sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa sangguniang panglungsod. Sunshine News Blast! Tuwing umaga o anumang oras, regarding naman sa sinasabi nila na delikado dito sa Dagupan, ay parang nagkakamali po yata sila dahil ang dami pong negosyo na nagbubukas. Ibig sabihin po, yung tiwala nila sa ating local government unit, sa ating pong kapulisan, at sa lahat po ng bumubuo na tumutulong sa peace and order ay napakalaki po ang tiwala nila. Naniniwala rin ang minorya ng mga konsihal na si Councilor Jigsin Dennis Canto na ito isa lamang taktik para matigil ang butuhan na isinagawa sa sangguniang panglungsod dahil kulang ang miyembro ng mayorya na buboto para pag-usapan ang September 26 minutes. Saad ni Councilor Michael Fernandez at Councilor Marcelino Fernandez na ang mga boboto ay yun lamang present noong September 26 kung kailan pinagbutuhan ang pagpasa ng 2023 budget ng syudad at sa kabila nito ay patuloy pa rin ang sangguniang panlunsod sa kanilang trabaho at pagboto. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Bor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Rice-Based Integrated Farming System, isa sa highlights lesson ng season-long training of traders ng ATI Region 1. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Taud. Kapartner Vic. Yes, magandang umaga. Isa ang Rice-Based Integrated Farming System sa highlights lesson na pinag-aaralan ng mga agriculture extension workers ng Region 1 sa ATI Ilocos Region. Kasama na rin ang pagtatanim ng gulay, livestock raising, mushroom production, organic agri at marami pang iba. Ito ang nangyayag ng Gina Lee Constantino, Rice and Arts Program Focal Person sa exclusive interview ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast! Sa highlights po, marami po tayong pinagtutuunan o pinagpupukunan
katutukusan po dito sa ating season long. Unang-una na po yung sa rice production at pangalawa po dito yung tinatawag natin na integrated farming na hindi lang po sa palay maaaring kumita o sa palay lang po magtuon ng pansin ng ating mga magsasaka, kundi maaari nilang i-integrate o isama sa kanilang palayan ng pag-aalaga ng gulay, pag-aalaga ng hayop upang madagdagan ng kita at hindi lang po nakapokus o naghihintay lamang ng ani ng palay ang ating mga magsasaka. Ito nakatakdang gawin ang mass graduation ng mga farmer na na-identify ng mga extension workers sa November 21. Kasabay ng field day at sa November 24 naman ang graduation ng season-long training of trainers ng rice production integrated farming system. Padre Constantino, katuwang ng API at gobyerno ang mga extension workers upang ipabatid sa mga magsasaka ang tulong ng gobyerno. Ang mga nakapagtapos ng training of trainers ay makatatanggap ng certificate of completion at makatutulong sa continuing professional development at magagamit din sa pag-apply muli ng sertifikasyon mula sa Professional Regulatory Board bilang mga agriculturist, agri-engineer, veterinary medicine at fisheries technologies. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, bigtahod sa partner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Dagdag pang balita, Balay Silangan Technical Working Group or TWG ng lungsod ng Alaminos nagtungo sa Balay Silangan Reformation Center ng Manawag. Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabinya. Kapartner Bien! Good morning, kapartner. Nagtungo sa Balay Silangan Reformation Center ng bayan ng Manawag ang mga miyembro ng Balay Silangan Technical Working Group ng lungsod ng Alaminos sa pinangungunahan ni City Administrator Attorney Walter Magkaiba. Ito ay mahalagang hakbang ng lungsod ng Alaminos sa pamumuno ni Mayor R. Brian Celeste sa plano na magtatagag din ang Balay Silangan sa lungsod. Layunin ito na matulungan ng mga drug offenders at surrenderies na nais magbago at maging kapaki-pakinabang muli ang kanilang buhay sa sosyedad. Nagpapasalamat ang Alaminos LGU kay Municipal Mayor Jeremy Agreco o Doc Bing Rosario at sa lokal na pamahalaan ng Manawag sa mainit na pagtanggap at pagbahagi ng kaalaman sa TWG upang maging matagumpay at posibleng pagpapatayo nito sa Alaminos. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, ito si Jen Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, site visit para sa first phase ng Santiago Bridge, Barangay Luciente 1, Bulinaw. Pinangunahan ni Congressman Art Celeste ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Ilet Bor Briguera. Kapartner Ilet. Pinangunahan ni Congressman Art Celeste ang site visit sa sitio Guguanen, Barangay Luciente 1 para sa first phase ng Santiago Bridge Project. Kasama ni Congressman Art ang kawani ng DPWH Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Engineer Ronel Tan, DPWH District 1 sa pangunguna ni District Engineer Marieta Mendoza. Present din ang lokal na pamahalaan ng Bulinaw sa pangunguna ni Mayor Alfonso Celeste upang personal na tignan ang lokasyon ng bridge na madudugtong sa mainland ng Bulinaw patungo sa isla ng Santiago. Samantala, matagumpay na ipamahagi ng opisina ni Congressman Art Celeste ang tulong pinansyal kasama ang DSWD FO1 sa 4,000 mga taga-Dasol. Layunin ng kongresista na maihatid ang tulong sa mga tao at maramdaman ng tao ang tulong ng gobyerno. Para sa Pilipinas kung mahal, Ilet Mor Briguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, pagpapasinaya sa 10 million worth ng Swine Multiplier Project ng ATI Ilocos Region sa Natividad nakatakdang gawin sa October 24. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Yes, kapartner, nakatakdang gawin sa October 24 ang 10 million pesos worth of Swine Multiplier Project ng Agriculture Training Institute Region 1 Training Center sa Natividad, Pangasinan. Ito ang inihayag ni Crystal Joy Natividad Livestock Focal Person sa exclusive interview ng Sunshine Radio kahapon. Sunshine News Blast. Inaugurate na yung building po ng Natividad, isa sa atin pong mga recipient dito po sa Region 1. So, bali 5 po sila. Mauna pong ma-inaugurate kasi tapos na din po yung sa Natividad.
yung swine multiplier project po natin doon. Na ang composition po nito is, yung project is worth 10 million. Na-compose po siya ng tunnel vent na bahay po ng mga baboy and with 30 heads po na breeder sow. Sa administratibidad, ang makikinabang dito ay mga benepisaryo na na-validate ng Municipal Agriculture Office ng Natividad at mga karating munisipyo nito. Dagdag ni Crystal Joy, naging matagumpay ang mga katatapos lang na training ng ATI sa livestock production sa buong buwan ng Setyembre sa San Fernando, La Union at Badoc, Ilocos Norte. Sunshine News Blast. And so latest po, nagkandak po tayo ng mga trainings with extension support. Yan. So last September 20 to 22, we have conducted po training on broiler production sa San Fernando City, La Union. September 25 to 29 naman po is yung training po natin sa integrated free-range chicken production and mushroom production naman po na ginanap sa JBI Farm, Badoc, Ilocos Norte. Sa atin nito, mahalaga ang ginagawang temporary ban ng provincial government ng Pangasinan sa mga itik at pugo upang di maapektuhan ng virus ang lalawigan. Para sa Diyos at Pilipinas ng mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Dagdag pang balita, DOH at R1TM o RYTM nagsagawa ng training sa ligtas sa pag-handle ng mga infectious agents sa mga RHU Medtech sa Ilocos. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila! Nagsagawa ng pagsasama ng Department of Health sa pangunan ng Field Implementation and Coordination Team o FICT ng National Capital Region ang Founder Luzon and the Secretary Mr. Santiago Jr. Kasama ang Virus Management Office of DMO ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM na kauna-unahang training on proper handling, packaging and shipment and infectious substances and biological materials. Ito ay para sa lahat ng mga medical technologists sa iba't ibang mga rural health units ng Ilocos Region. Layunin nito na may iwasan ng accidental exposure ng mga tauhan sa pagkalat ng mga infectious pathogens sa komunidad. Kasama sa training pagbibigay ng mga medical technologists ng update hinggil sa striktong national and international regulations for transport and infectious materials, kasama na rito ang coverage sa packaging materials. Kabilang na rin ang shipping requirements na ang layunin ay mabawasan ang damage at leaks sa packages at maiwasan din ang accidental exposure sa mga tauhan na humahawak ng materials sa kasagsagan ng shipment. Ayon kay Center for Health Development Ilocos Regional Director Paula Pasijongo, ang pag-transport na nakahawang biological substances mula sa field to higher diagnostic facility na kailangan ng responsibility at accountability. Ang pagsasanay ng inorganisa at pinangisiwaan ng DOH Ilocos Regional Laboratory Network Unit na pinamunuan ni Mauro Marzan. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News At sa iba pang detalye ng balita, DSWD-FO1 nakisa sa mental health campaign ng World Federation ng Mental Health at World Health Organization. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Bien Bergabiña. Kapartner Bien! Buong puso na igisa ang DSWF Field Office 1 sa mental health campaign ng World Federation of Mental Health at ng World Health Organization ngayong taon. Ngayong World Mental Health Day, sinusuportahan din ng kagawaran ang pagputol ng diskriminasyon at stigma upang mas pangalagaan ang mental health. Naikisa rin ang DSWF-01 sa National Cooperative Month na may temang cooperatives, finding the path to recover amidst modern challenges of climate change and food security. Pinapahalaga ng DSWF-01 ang papel ng kooperatiba bilang parte nito sa pagpapataas ng kalidad ng buhay ng miyembro nito sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mga sa Jen Bergabiña, kapatid mo sa balita at serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang lokal, selebrasyon ng Girl Scout Week 2023, pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez sa CSI Stadium. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Sheila Balog. Kapartner Sheila! Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez sa CSI Stadium ang selebrasyon ng Girl Scout 2023. Ito ay mula sa elementary, junior, senior high school sa Dagupan. Para nito para pagpapakita ng disiplina at camaraderie. Pinuri rin ni Mayor Belen ang pagsisikap ng council sa pagtulungan ng mga kabataang Dagupenyo na maging responsableng miyembro ng komunidad.
Binigyang diin ni Mayor Belenas na suportahan ng Dagupan LGU mga kabataan ng Dagupan. Sa isang video presentation, binigyan ng dress card ng Sigrid Amalura sa suporta nito sa grupo. Para sa Diyos at sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Solution.